Ipinagpapatuloy ngayon ng Kamara ang pagdinig tungkol sa fake news. Pero hindi pa rin ito sinipot ng karamihan sa mga inimbita nila sa hearing. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, sino-sino yung dumalo dito nga sa pagdinig ngayon? Cheryl, 4 na personalidad lamang ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng House Tri-Committee tungkol sa paglaganap ng fake news. Kumpara yan sa kabuuang mahigit 40 na nakatanggap ng imbitasyon sa hearing. Ang mga dumalo ay sina Malu Tiquia, Elijah San Fernando, Ros Flores del Rosario at Attorney Claire Castro. Dumalo rin si Attorney Yves Gonzalez mula sa Government Affairs and Public Policy Team ng Google Philippines na siya ring unang sumalang sa interpellation. Idinetalya niya ang pamamaraan ng YouTube sa paglaban sa misinformation. Ito raw ang 4 Rs: remove misleading content, raise high-quality information, reduce spread of misinformation, at rewarding of trusted creators. Kasabay nito, sinisilip ngayon ng TRICOM ang monetization policies at accountability system ng social media platforms sa mga okasyong ginagamit ito bilang medium ng pagkalat ng maling impormasyon. Bagaman may community guidelines daw kasi ang mga ito, may mga nakakapuslit pa rin na malicious o misleading content sa ibang plataforma ayon kay Representative Zia Alonto Adyong. Pinaalala ni Surigao Representative Robert Ace Barbers na ang isinasagawang pagdinig ay para sa pagbubuo ng policy framework at code of conduct sa paggamit ng social media. Cheryl, sa ngayon ay tuloy pa rin ang interpellation proper kasama ang representative ng Google Philippines. Hindi pa napag-uusapan ang mga inihain na show cause order noong February 4 sa mga content creators na hindi dumalo. Pero ayon kay House Assistant Majority Leader Representative Zia Alonto Adyong, posibleng isubpina ang mga hindi dadalo ulit sa ikalawang pagdinig ng walang valid reason. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.